So, ayun na nga. I-select nyo yung tax number na kailangan nyo i-compute. 4th quarter 2024. Kanina, clueless tayo. Feeling ko, i-click natin tong blue na to. Oops, tignan natin. Ayun na, nagre-read na. Tayo na sa Antipolo. At noon, mag-swimming tayo. Bakit ang bagal? Hayan, grand total 1334 daw for the whole year of 2024. So, select payment option. Pak! Hola mga kuda! Kayo ba'y naghahabol magbayad ng BIR, yung Real Property Tax, and you're from Antipolo? So, eto na ang guide, ang ultimate guide. Paano kayo magbabayad online? Bilang ang dami-daming nagbabayad sa munisipyo right now, nako. Nagpunta kami, 1,000 yung walk-in, 700 sa labas, 300 sa online payment o 2,000 yung queue. Kamusta naman? Kaya, gagawin na lang natin na online yung payment ng real property tax natin. Okay? Ang instruction, you need to go to online.antipolo.ph online.antipolo.ph O, gora kayo dyan. O, tapos, sabi niya, mag-sign up daw. O, sign up tayo. Agree, syempre. O, ayan yung mga kailangan, no? Account information. So, account ownership, syempre, individual, email ID, confirm email ID, first name, middle name, last name, contact number, gender. Syempre, you'll assign password, you'll confirm your password. Terms and conditions, i-agree nyo lang yan, okay? O, sa mamaya, i-fill out ko muna to and then babalik ang kakuda, okay? Pagkatapos yung gawin yung mga information, i-fill out yung mga information kaninang nabanggit ko. Ayan, magkakaroon kayo ng prompt. You may check your online account from time to time to check your application for approval. You may log in now. So, continue daw, ganyan, okay? So, continue lang natin. Tapos, sign in. Kung ano man yung inassign yung email address and then yung password, yun yung isa-sign nyo. So, ayun, pagkat log on nyo using your email ID at saka yung password na inassign nyo, ayan na, i-welcome kanya na City Government of Antipolo Online Services. Ayan na yung pangalan, no? Jennifer nakalagay. O, tapos, ang susunod, sabi, click the City Treasurer's Office Real Property Tax icon for RPT payment. Ayan, click daw natin yan. Tapos, enroll your property using your tax declaration number TDN by clicking plus register existing real property unit. Oh, pak. Ayun, no? Plus register existing. Yan, yung naka-blue. Oh, pak. Tax declaration number. Kindly provide a tax declaration number for lot and building house. Example, AP001. Ayan, makikita nyo yan dun sa resibo. Yung sa resibong pinagbabayaran natin sa amilyar, i-enter nyo pala rito. Okay, enter na natin. So, para makita yung real property tax declaration number, yan, no? Yan yung, di ba, official receipt, real property tax receipt. Tapos yun yung may AP yun, no? Yan, ha? Okay? So, kunin nyo yun doon. So, pagka-enter nyo ng mga tax declaration numbers ninyo, again, separate yung para sa building at para sa lot. Yung AP dash, I tried inputting it without the dash. Hindi niya ako pinayagan. So, pag mag-input kayo ng TDN number,
isama nyo yung mga dash, okay? So, i-input nyo yung TDN number, yung OR number na nakalagay dun sa receipt, tsaka yung OR date. And then, click verify. Tapos, save nyo lang. Tapos, pag nagawa nyo na yun for the lot and the building, dun sa dashboard nyo, makikita nyo na sila pareho. One for the lot and then one for the building. As we are all aware na ang tax payment, separate siya for the building and for the lot. Okay? So, proceed tayo sa next step. Yun na yung payment. So, ayun na nga. I-select nyo yung tax number na kailangan nyo i-compute. 4th quarter 2024. Kanina, clueless tayo. Feeling ko, i-click natin tong blue na to. Oops, tignan natin. Ayun na, nagre-read na. Tayo na sa Antipolo at noon mag-swimming tayo. Bakit ang bagal? Hayan, grand total 1334 daw for the whole year of 2024. So, select payment option. Pak. Amount due. Paymaya. Ay, bakit Paymaya lahat? Napapano? Ba't may favoritism? Oy! Bakit Paymaya lang? Meron isa. Paymaya credit card. Pak! Doon tayo sa credit card. Sabi niya, how would you like to receive your official receipt? Siyempre, ayoko mag-pick up. Scan copy. Pwede na siguro scan copy, no? Ayoko rin sa PhilPost. Yung PhilPost ID ko nga hindi na dumating. Ano na nga yun? Yung national ID. Dito tayo. Send to registered email address. Pay now. Proceed to payment. Ang taray. Syempre, mamaya na uli dahil card details ko to. Ang nangyari mga kuda, select niyo yung Paymaya na second option. Yun pala yung may credit card. Masyadong atat kasi. Tapos, you'll enter your card number, the expiry at saka yung CVV. Tapos, syempre, yung CAPTCHA codes, yung mga select buses, select motorcycles. Pagka dala kayo doon, padadalan kayo ng OTP. Pag matagal yung OTP na dumating, syempre, pumunta kayo sa site, sa bubong ng bahay nyo. Dahan-dahan lang baka madulas kayo. Maluwag na eme, yung malakas ng signal. So, pag receive nyo ng OTP, i-enter nyo lang. Ayan na siya. Pak! Daan na tayo doon sa, ano kaya yung binayaran ko? Sa lupa siguro yun. So, yung pangalawa, hindi pa sure. Pangalawa nating babayaran yung sa building, okay? Sige, let's proceed. Back to the main menu. Syempre, eto naman. Tapos, papakompute mo yung real property tax. Di pa sanay na tayo? Parang isang taon na natin ginagawa. Oh my God, ayan. Alam nyo ba, pag nagbabayad kayo ng tax, kunyari for the following year, 2023 ngayon, you have until December 2023 to pay the full amount for 2024 para may tax discount. Yan ang reason kung bakit isang katuta ka mga tao dun sa City Hall sa munisipyo. But I heard, as early as November, pwede naman kayo magbayad. Huwag nyo nang hintayin mag-December. Ganyan tayo mga Pinoy. Ito ngayon, nagbabayad tuloy tayo online. Okay? Select payment option. Kukumpitin ko na lang mamaya bakit parang wala akong discount. Hindi, parang 16,000 to talaga dati. Ay, tama. Ang nangyari, pareho lang siya ng binabayaran ko for 2023. Base dun sa resibo. Okay, bayaran na natin. Ayan Paymaya debit card. Syempre, send to registered email address. Okay, pay now. Proceed to payment. Oops, mamaya na uli. Huy, makakakuda, amazing. Tadan! Successful payment second time. So, bayad ko na yung building at saka yung lot. Imagine, yung natipid yung time, pamasahe, whatever, gasolina,
at saka yung hindi ka na kailangang mag-file ng vacation leave just to pay for your real property taxes. Oh, isa na namang makabuluhang vlog ang nakuha nyo from Kuda TV. So para dun sa mga nagtatanong kung pwede ba to or applicable pa to sa ibang city and municipality, might as well you check your local offices ng inyong city hall at saka ng municipal offices. Kunin nyo na lang yung online portal nila and then i-follow nyo to. Pareho lang yan for sure, okay? Hindi naman for sure. Baka, malaki ang chance. Bidang nagde-decide tayo para sa BIR. Okay? So, don't forget to like, share, and subscribe, okay? Until our next vlog, mga Kuda. Thank you for watching. Bye!